Bago ako magsalita ng kahit ano, ang pinakamalagang bagay na dapat kong banggitin ay lahat ng ginawa namin noong gabing iyon ay dapat sana ay biro lang, tatuwaan lang o kung ano paman. Ibig kong sabihin, wala talagang paraan na mahulaan namin kung ano ang mangyayari. Hindi namin iyon gagawin kung alam naming may masasaktan. At hindi naman namin sinadyang saktan ng kahit sino. Pero sa kasamaang palad, yun nga mismo ang nangyari. Ako at ang mga kaibigan kong tatawagin natin sila Ren at Oliver ay nag-iisip kung ano pa man ang gusto namin gawin sa Halloween. Lahat kami ay 15 years old lahat noon. At iniisip namin na masyado na kaming matanda para mag-trick or treat. Pero ayaw din naman naming manatili sa bahay buong gabi. Biyernes ang Halloween noong taon na iyon. Kaya ibig sabihin, mas late ang curfew kaysa sa karaniwan. At gusto namin gamitin ang oras na yun para lumabas sa pinakamasayang gabi ng taon. Sa totoo lang, ang iniisip namin ay malupit. Pero noong oras na iyon, inakala naming nakakatawa iyon. Kung tutuusin, naging nakakatakot iyon. Para sa amin at sa taong napili namin pagtripan. Nakatira kami sa isang medyo malaking lungsod. Magkakapit-bahay kami nila Ren at Oliver. At ilang block lang ang layo sa amin ay may isang babaeng hoarder. Hindi lang yung klaseng hoarder na puno ng loob ng bahay, kundi pati buong bakuran niya may mga tambak ng basura na halos 6 na talampakan ng taas sa harap at likod ng bahay niya hanggang sa bakod ng kapitbahay. Kilala namin siya pero bihira siyang magpakita. Ilang beses na siyang tinangkang interviewin ng balita tungkol sa kalat niya. Pero palagi siyang tumatanggi. Siguro nahihiya siya sa itsura ng bahay niya. Ang plano namin ay ganito. Dahan-dahan kaming iikot sa bahay niya. Kakatok sa mga pintuan at bintana. Gagalawin ng mga doorknob. Gagawa ng tunog na parang multo. Kung ano man ang magpapatakot sa kanya. Alam ko siguro ang iniisip nyo. Ang sama naman ninyo. At sana nga ay may bigay akong dahilan. Pero wala talaga. Pagdilim na, nagkita kami nila Ren at Oliver at naka-costume na kaming lahat papunta sa bahay niya. Tinanong kami ng ilang tao kung ano ang costume namin at ang nasabi lang namin ay bank robbers. Dahil lahat kami ay nakaitim at may suot na nakapantakip sa muka. Nahihiya ako noon sa itsura namin. Pero sa totoo lang, dapat mas mahiya ako sa kung ano ang gagawin namin. Para sa kwento, tatawagin ko siyang si Emily. Pagpasok namin sa bakuran, sinalubong kami ng amoy na parang pinaghalo ng basura at kamatayan. Sobrang baho na halos sumuka ako sa loob ng suot kong panakip sa muka. Nagmamakawa na nga ako sa mga kasama ko na lumipat na lang kami. Pero sabi nila, tiisin mo lang. Sinubukan naming silipin sa bintana kung nandoon siya. Pero puno rin ng basura sa loob kaya wala kaming makita. Narinig namin ang tunog ng TV sa loob. Kaya iniisip naming nandoon lang talaga siya. Sabi ni Ren, dapat punta kami sa magkakaibang bintana at sabay-sabay kakatok para takutin siya. Pumunta ako sa likod ng bahay at halos maligaw ako sa gitna ng mga bulok na pagkain at basura. Nagsisisi na nga ako kung bakit ako sumama. Pero ayoko sabihin na umalis ako. Baka sabihin nilang duwag ako. Dumating ako sa sliding glass door papunta sa kusina at kumatok. Habang kumakatok ako, napansin kong may gumalaw sa loob. Si Emily. Ilang taon ko na siyang hindi nakikita. At literal akong napahinga ng malalim sa gulat. Sobrang lala na itsura niya. Hindi ko ibig sabihin pangit siya. Kundi, mukhang sobrang may sakit. Malalim ang eye bags at parang tumaba siya ng mga 150 pounds mula noong huli ko siyang makita.
Madumi ang damit niya at halatang matagal nang hindi naliligo. Natigilan ako saglit bago ko napagtantong kailangan kong magtago. Pero natrap ang mga paa ko sa mga tambak ng basura. Kahit anong pilit kong alisin, hindi ako makaalis bago niya ako makita. Biglang may kumatok naman sa harap ng pinto. Narinig din siguro niya kaya lumingon siya roon. Nakahinga ako ng maluwag. Nilapitan naman ako ni Oliver at tinanong kung ano ang ginagawa ko. Sinabi kong na-stuck ako at nag-aalala na kami pareho. Lumapit naman si Ren. At imbis na tulungan ako, naisipan nilang iwan ako roon at tignan kung mahuli ako ni Emily. Sinadyang kumatok pa nga sila sa likod ng pinto at tumakbo palayo. Nakita kong papalapit na si Emily. Umaakyat sa mga tambak ng basura sa bahay niya. Binuksan niya ang sliding glass door at giningitian ako ng nakatindig na balahibong ngiti habang nakatingin ako sa kanya. Pilit na umaalis. Tumawa siya. Parang tawa ng batang babae na nakatanggap ng manika sa Pasko. Parang may superhuman strength siya. Kasi hinila niya ako palabas sa basura at halos kalad ka rin ako papasok ang bahay niya. Sumigaw ako. Nagmamakaawa na bitawan niya ako at humihingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Nakita kong nanonood sila habang dinadala niya ako palayo hanggang sa hindi ko na sila makita. Pagkapasok namin, dinala niya ako sa dating sala. Pinaupo sa isang maruming sopa na may mga dumi ng hayop. Mas mabaho pa sa loob kaysa sa labas. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko na kaya. Sumuka ako sa sarili ko. Ang unang sinabi niya sa akin ay nagbigay sa akin ng kilabot. Sa tinig na parang kausap ang isang sanggol. Sabi niya, hayaan mo linisin ni mami yan para sa'yo. Nagkalat ka na naman. Diyos ko, sobrang nakakatakot. Pumunta siya sa kabilang kwarto at bumalik na may dalang pinakamaraming tuwalya na nakita ko sa buong buhay ko. Habang papalapit siya, napaiyak na lang ako. Pinunasan niya ang bibig at damit ko gamit yon habang sinasabing malinis na. Amoy ko ang tuwalya at lalo lang akong sumuka pero wala siyang pakialam. Pagkatapos noon, umupo siya sa tabi ko. Hinila ako sa kandungan niya at niyakap na parang sanggol. Nagpupumiglas pa nga ako pero hindi ako makawala. Nagmamakaawa akong bitawin niya ako. Sa wakas, ibinaba niya ako sa sopa at lumabas ng kwarto. Pagbalik niya, may dala siyang patay na pusa. Inilagay niya ito sa kandungan ko at sinasabing gusto raw nitong magpahaplos sa akin. Gusto ko na lang umiyak. Makalipas ang halos kalahating oras, narinig ko ang mga pulis. Grabe ang ginhawang naramdaman ko yun. Kumatok sila at nagtanong kung may bata ba sa loob. Sabi ni Emily, wala, ako lang at ang baby ko. Pinilit ng mga pulis na pumasok at sinasabing kailangan nilang siguraduhin. Nang makita nila ako, halatang hindi ako ang baby niya. Inutusan nila akong tumayo pero nagsimulang magwala si Emily. Sumigaw ng, hindi niyo pwedeng kunin ang baby ko. Nagtangkang siyang harangan ako at nang lumapit ang isa sa mga pulis, sinugod niya ito. Narinig ko na lang ang mga sigawan at ilang segundo lang, bumagsak siya sa sahig o sa basura, sa totoo lang. Inaresto siya at dinala ako ng mga pulis sa ospital. Pinaligo nila ako roon kasi puno ako ng kung anong dumi at mikrobyo galing sa bahay na iyon. Sa kabutihang palad, hindi ako nagkasakit pero may trauma ako mula sa gabing iyon. Si Emily ay dinala sa isang mental hospital o group home at giniba ang bahay niya.
Hindi ko na siya muling narinig o nakita noon, maliban sa sabi-sabing nandoon pa rin siya. Hindi ko maiwasan makaramdam ng guilt. Kung hindi namin siya ginulo, baka hindi siya nasaktan. Pero sa kabilang banda, baka rin nakatulong kami dahil nailabas siya roon at nabigyan ng tulong na kailangan niya. Lagi ko pa rin iniisip yon. Iyon ang pinakamasamang Halloween na naranasan ko at ang pinakanakatakot. Ako ay nagtatrabaho noon sa isang laundromat. Gumagawa kami ng laundry service dito. At ayoko na sanang sabihin pa sa'yo kung anong mga bagay na nakita ko na. May mga ilang customers talaga na ang kapal ng mukhang magdala rito ng mga labahin na ang tanging solusyon na lang ay sunugin ng mga ito. Mas madalas kaysa sa akala mo. Kailangan naming sabihin bumalik na lang sila para kunin ang marumi nilang mga labahan dahil hindi na namin kayang labhan o ayaw na naming labhan. Pero palagi pa rin silang bumabalik at nilalaban pa rin ang mga iyon sa mga makina namin. Pero sige lang, basta't hindi ko kailangan hawakan. Bahala na sila. Ngayon, ang kwentong ikakwento ko sa iyo ay isa pa rin kalaisipan sa akin hanggang ngayon. Halloween 2007 iyon. Dapat ay maaga kami magsasara. Pero sinabi ng boss ko na mag-overtime ako dahil naisip niyang magandang oportunidad ito sa negosyo. Ang pagiging tanging laundromat na bukas sa gabi ng Halloween. Hindi ko akalain na ganun ang iisipin niya kung siya mismo ang magbabantay. Kaya imbes na magsara kami ng 6 p.m., 11 p.m. kami magsasara. Nangako siya ng double overtime kaya pumayag ako. Umalis siya ng bandang 7. Iniwan niya sa akin ang susi at sinabing ako na ang maglalak bago umalis. Akala ko sobrang bagal ng gabi. Pero hindi. Maraming matatandang dumadating para maglaba. Sabi nila, gusto daw nila ang late hours na Halloween dahil mas kaunti ang mga bata sa tindahan. Pagsapit ng alas 10, wala ng tao. Inakala kong wala nang darating. Pero mga 20 minutes bago magsara, may isang lalaking pumasok. Suot niya ay maruruming, punit na damit at amoy alak at sa palagay ko, damo rin. Sinubukan kong hindi umusga at sinabi ko sa kanya na baka hindi na niya mapatuyo ang mga damit bago kami magsara. Pero pwede pa rin niyang gamitin ang washer kung okay lang sa kanya na basang uuwi ang mga ito. Gusto ko pa sanang magtagal para patayuin niya ang mga damit niya. Pero nangako ako sa asawa ko na uuwi ako na maaga para tulungan siya patulugin ng mga bata. At 11 p.m. nga ay medyo late na. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nang bigla niyang inilabas ang mga damit mula sa itim na trash bag. Basang-basa sa dugo. At hindi ito tuyong dugo, kundi sariwa. Dumadaloy pa nga. Napatitig ako sa kanya. Halatang gulat. Kaya napansin niya at tinanong kung may bleach ba daw kami. Sabi niya, butcher daw siya. At iyon ang uniform niya sa trabaho. Bumili siya ng bleach at binigyan ko siya. Habang nilalagay niya ang mga damit sa washer, naririnig ko ang mga basang hampas ng mga ito sa loob ng makina. Habang umiikot, unting-unting nagkukulay pula ang tubig at sabon. Nang tumunog na ang buzzer, hudyat na tapos na ang cycle. Nakahinga ako ng maluwag. Pinili niya mabilis ang cycle, kaya tapos na ng mga 10 minutes. Akala ko makauwi na ako. Pero nang inilabas niya ang mga damit, hindi pa rin malinis. Lumapit siya sa counter. Halos nagmamakaawa na payagan siyang ulitin pa. Ibig sabihin, makakasama ko ulit ang lalaking ito naglalaban ng mga damit na puno ng dugo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ako makatanggi. Hindi ako naniwala sa butcher story niya,
Kaya tinanong ko ulit siya kung saan galing lahat ng dugo. Iba na naman ang sagot niya. Sabi niya, hindi daw siya butcher. Kunwari lang. Fake blood daw iyon mula sa Halloween store. Dahil nagpa-prank daw siya sa mga kaibigan niya pero aksidenteng nabuhusan siya. Hindi ko rin pinaniwalaan yun. Pero hindi ko na pinaalam. Pinayagan ko siyang ulitin ang labahan. Nagdagdag siya ng bleach. At ngayon, malinaw na ang tubig. Tinanong niya ako kung gusto ko raw ba makarinig ng nakakatakot na kwento. Diyos ko, ayoko talaga. Pero pakiramdam ko, hindi rin ako pwedeng tumanggi. Kaya sinabi ko na lang na sige. At ito ang sinabi niya. May isang lalaki raw na naglalakad sa isang madilim na eskinita isang gabi. Nang maramdaman niyang bumabalik ang matagal na niyang kinikimkim na urge. Noon pa man daw, pinipigilan niya na ito. Pero ngayong gabi, hindi na niya kaya. Kailangan daw niyang ibigay sa sarili ang gusto nito. Parang kung hindi niya gagawin, mamamatay ang kaluluwa niya. Ang urge na iyon ay pumatay. Simula pa man pagkabata, nahuhumaling na raw siya sa kamatayan. Nilalaro niya at hinihiwalay niya ang mga patay na hayop na nakikita niya. Fascinated daw siya sa mga serial killer sa paraan ng pag-iisip nila. Gusto pa nga niyang maging katulad nito minsan. Pero kahit ganoon, hindi siya nasisiyahan sa pagpatay lang ng mga hayop. Gusto niyang umangat ng level. Hanggang sa isang gabi, naglakad siya sa downtown at nakakita ng isang babaeng nakatayo sa kanto. Halatang prostitute. Nilapitan niya ito at inalok ng serbisyo. At nagtanong kung pwede silang pumunta sa madilim na alley dahil wala raw siyang ibang napuntahan. Pumayag ang babae at habang naglalakad sila, nakita niya ang isang kalawangin na bakal na tubo sa tabi ng basurahan. Pinulot niya ito at biglang hinampas sa likod ng ulo ng babae. Bumagsak ang babae, nawalan ng malay at nagsimulang dumugo ng sobra. Hindi raw siya nakakita ng ganong karaming dugo sa tao noon at naaliw raw siya dito. Umupo siya sa tabi nito. Pinahid ang dugo sa mukha niya at damit niya. Inilagay ang ulo ng babae sa kanyang kandungan at pinanood habang dumadaloy ang dugo ng katawan niya. Doon ko siya pinigilan magpatuloy. Sinabi kong tumigil na siya kasi nakakasuka at nakakatakot na. Buti na lang, tumigil siya. Ilang sandali pa, tumunog ulit ang buzzer. Tapos na ang labada. Inilagay niya ang mga kulay rosang basang damit sa bag at umalis. Medyo natakot akong sumunod umuwi pagkatapos niya. Pero gusto ko na lang talagang makauwi. Kinuha ko ang damit ko, nilak ang pinto, at mabilis na naglakad papunta sa sasakyan ko. Kinabukasan, pagdating ko para buksan ang laundromat, may mga pulis na naghihintay sa labas. At agad kong nalaman kung bakit. Nang tanungin nila ako kung may lalaking pumasok ba na may mga dalang damit na puno ng dugo kagabi, sinabi ko ang lahat. Tinanong ko kung paano nila nalaman. Sabi nila, nakuha nila sa security at street cameras. Nakita nilang pumasok siya sa laundromat galing sa kabilang kalye. Lumalabas na totoo ang kwento niya at tungkol iyon sa kanya mismo. Pero buti na lang, nakaligtas raw ang babae. May nakakita sa kanya hindi matagal matapos siyang hampasin. Nawalan siya ng maraming dugo. Nasa life support na. Pero sinabing makaka-recover daw siya. Hindi pa rin nila nahanap ang lalaki hanggang ngayon. At salamat sa Diyos, hindi ko na siya muling nakita. Wala na ring ibang insidente na katulad noon. Pero palagi akong nakabantay sa balita. Umaasang hindi na siya muling mananakit ng kahit sino man. Kahit alam kong base sa sinabi niya,
baka gagawin pa rin niya. Natatakot ako para sa sinuwang makasalubong ng lalaking yun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung makita ko siya muli. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi na ako kailanman magtatrabaho ng late shift sa isang laundromat tuwing Halloween. Magsimula ako sa pagsasabing, hindi ako ang isa sa mga taong nagsasabing hindi dapat bigyan ng candy ang mga bata tuwing Halloween. Lumaki ako na galit pa nga ako sa mga taong namimigay ng mga mansanas at pretzel noon. Lagi akong nabibigo kapag ganoon. Pero isang taon, sobrang busy ko sa trabaho kaya nakalimutan kong bumili ng candy hanggang sa mismong araw na ng Halloween. Pagpunta ko sa tindahan para bumili, wala nang natira kahit ano. Ang tanging natira na lang ay mga pretzel at yung mga hugis multon at gagamba. Halos mapasigaw ako sa inis at sa sarili ko. Pero wala na akong ibang choice kundi bilhin yun at ipamigay sa mga batang darating mamaya. Habang dumadaan ang gabi, tuwing may bata akong binibigyan ng pretzel, humihingi ako ng paumanhin at sinasabi ko sa kanila na sa susunod na taon, magbibigay ako ng mga malalaking candy bars. Walang mukhang naiinis sa mga pretzel. May ilan pa nga ay nagsasabi na masaya raw sila sa mga pretzel. Pero sa tingin ko, sinasabi lang nila yun para maging magalang. Okay lang ang lahat hanggang sa bandang alas 10 na ng gabi. Binuksan ko ang pinto ng isang grupo ng mga teenage boys na halatang hindi natuwa sa binibigay ko. Nagulat ako na may lakas loob silang magreklamo at tawagin akong matandang talunan. Dahil daw sa pretzel lang ang binibigay ko at hindi candy. Isa pa nga sa kanila ay humihingi ng pera bilang kabayaran ng pagwasak daw ng Halloween nila. At dahil raw wala akong magandang binibigay. Pagkadating ng mga ikalimang insulto, sinara ko na lang ang pinto. Narinig ko pa nga na sinisipan nila ito habang umaalis at isa sa kanila ang sumigaw ng, "Pagsisisihan mo ito." Akala ko mga batang walang magawa lang iyon. Hindi ko na inakalang gagawa sila ng masama dahil lang sa pretzel. Pinatay ko ang ilaw sa porch para ipakitang tapos na ako mamigay at umupo na lang sa sopa para manood ng mga scary movies habang kumakain ng popcorn. Ilang oras lang ang lumipas habang pinapanood ko ang original na Halloween movie. May narinig akong malakas na kalabog galing sa harap ng bahay. Pagpunta ko doon, may bato na may nakatalim papel. Nakasulat doon ay, "Nagsisisi ka na ba ngayon?" Sa totoo lang, natawa pa nga ako ng bahagya dahil parang sobrang corny. Kaya inilapag ko na lang ang bato at ang note sa kitchen counter habang kumukuha ako ng trapal para takpan ang mga basag ng bintana kasi inaasahan namin ng bagyo kinabukasan. Pagbalik ko, narinig ko na naman ang isa pang malakas na kalabog. Ngayon naman, galing sa kwarto sa kabilang dulo ng bahay. May isa na namang bato. May note na nakasulat, "Matubang baboy, papatayin ka namin." Doon ako biglang kinabahan. Wala nang tawa, wala nang biro. Kinuha ko agad ang cellphone ko at tumawag sa pulis. Sabi nila ay sobrang busy raw nila ngayong gabi at baka matagalan bago may makapunta. Sinabihan nila akong tumawag ulit kung lalala pa ang sitwasyon. Pero dahil wala pa namang akwal na pananakit, hindi nila ma-prioritize ang kaso ko kumpara sa iba. Kaya tinakpan ko pareho ang mga basag na bintana at sinubukan kong manood uli. Pero hindi na ako mapakali. Niisip ko pa rin ang mga note at kung gaano ako kahina sa sitwasyong iyon. Maya-maya, narinig ko na lang ang alarm ng kotse ko.
pero hindi ko na binuksan ang pinto para tignan. Sa halip, umakyat ako sa taas at sumilip sa bintana. Basag na basag ang windshield at halos wasak na rin ang buong sasakyan. Ang naisip ko na lang ay, seryoso ba? Ginagawa nila ito dahil lang sa pretzel? Biglang sunod-sunod na bubagsak ang mga bato at bricks sa lahat ng bintana ng bahay. Isa pa nga ay muntik nang tumama sa ulo ko habang nakasilip ako. Lahat ng salamin nagliliparan, sobrang ingay at sumisigaw na ako sa takot. Tinawagan ko ulit ng pulis at sinabi kong kailangan nila akong puntahan agad. Lumabas sa mga kapitbahay para tignan kung ano ang nangyayari at sinigawan ko silang tumawag ng pulis at pumulik sa loob. Habang pababa ako at papunta sa bahay ng kapitbahay, bigla akong natigil. Nasa paanan na ng hagdan yung grupo ng mga batang lalaki mula sa kanina. Sila mismo ang gumagawa ng lahat na ito. Ngayon, may mga dala na silang mga bat at lubid. Tumakbo ako pabalik ng kwarto at nilak ang pinto. Pero binasag lang nila yun na parang wala lang. Dumaretso sila at tumakbo papunta sa akin habang sumisigaw at tumatawa na parang papasok sa giyera. Binugbog nila ako. Nagsisigawan ng mga insulto at nagtatawanan. Naramdaman kong unti-unti ako nagmanhid sa bawat hampas pero ang pinakatakot ay ang mga tawa nila dahil halatang nag-enjoy sila sa ginagawa nila hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paningin ko. Sa wakas, dumating din ng mga pulis makalipas ang ilang oras. Natagpuan nila akong nakayakap sa sarili ko sa sahig ng kwarto, tuguan at bugbog. Dinala ako ng mga ambulansya sa ospital. Natapos ang gabi na may 8 akong bali. Bali sa collarbone, punit na litid, maraming sugat, bali sa mata, at bali sa bungo. Sabi ng mga doktor, maswerte pa rin daw ako dahil walang internal injury o brain damage. 2 buwan akong nanatili sa ospital. At pagkatapos ay lumipat muna ako sa bahay ng nanay ko habang nagpapagaling. Buti na lang, tanga yung mga bata dahil nagmayabang pa nga sila sa eskwelahan tungkol sa ginagawa nila. Isang kakilala nila ang nagsumbong sa pulis. Sa huli, 8 silang nahuli, edad 14 hanggang 17 at kinasuhan ng home invasion at attempted murder, pati assault with deadly weapons. Sinubukan silang lahat bilang mga adult. Ang mga sentensya nila ay mula 12 hanggang 25 taon. Yung iba, nakipag-deal para mas maikli ang parusa kapalit ng impormasyon. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas, napanagot sila. Ngayon, lubos na akong gumaling. Pero hanggang ngayon, may PTSD pa rin ako mula sa gabing iyon. Sa kabuuan, nagpapasalamat ako na buhay pa rin ako at naibahagi ko ang kwentong ito. At masasabi kong hinding-hindi na ako mamimigay ng mga pretzel ngayon o kahit candy. Hindi ko na rin binubuksan ng mga pinto tuwing Halloween. Hindi ko na gustong masangkot sa mga maling bata at maranasan muli ang pinakanakatakot na gabi ng buong buhay ko.